Isang tahimik na umaga sa Laguna, sa tabi ng isang ordinaryong kalsada, nagtipon ang mga tao. Unay may bulong-bulungan, hanggang sa may sumigaw, ulo-ulo ng babae, at sa isang iglap, ang umaga ay naging bangungot, isang pugot na ulo, isang krimeng hindi na kayang ilihim. At ang kwentong ito ay nag-ugat sa pag-ibig, selos, pagtataksil, at sa isang lalaking handang gawin ang lahat kahit na ano, kahit ang pinakamatinding kasamaan. Puan ng 10 putol ng katawan ni Castillo noong Lunes sa Santa Rosa, Laguna. Nakuha rin umano ang mga personal effects ng biktima na ikinalat sa highway patungong Bataan kung saan nagpalipas ng oras ang suspect matapos maganap ang krimen. Si Wise Hunt na general manager ng isang car firm ay inaresto ng NBI noong Martes na may mga pasa sa katawan, tanda umano ng pakikipag-away. Napag-alamang si Castillo ay nakikipaghiwalay kay Wise Hunt ng gabing maganap ang krimen. A Crime of Passion and Mutilation, the Elsa Castillo Case. Si Elsa Santos Castillo, 28 anyos, assistant personnel manager ng isang kilalang car distributor, may pamilya, may asawa, pero unti-unting lumamig ang relasyon. Hanggang sa dumating sa buhay niya ang isang Amerikano, Stephen Mark Wiesenhunt. Ang boss niya, married din, pero hiwalay sa asawa. Sa opisina nagsimula ang lahat. Una, simpleng usapan, hanggang sa naging malapit. At mula sa pagiging magkatrabaho, nauwi sa isang illicit affair, nabalot sila ng chismis, bulungan, sulyapan, hanggang sa napilitang mag-resign si Elsa. Pero ang relasyon, hindi natapos, lalong tumindi. Setyembre 23, 1900, naraan 73. Alas 8:30 ng umaga, inutusan ni Stephen ang driver niyang si Rio Ravelo. Isundo mo si Elsa, sabi niya. Nakita ni Rio si Elsa sa kanto suot ang violet blouse na may floral design. May 3 bag, paper bag, violet bag, at isang leather brown bag. Inihatid siya sa kondo ni Stephen. Pagdating ng hapon, inutusan si Rio para mag-deliver ng paper bag sa ex-office ni Elsa. Pagbalik, naghintay siya hanggang alas 10 ng gabi. Pero si Elsa, hindi lumalabas ng kwarto, tahimik, kakaiba. Umuwi si Rio na walang ideya, na ang babaeng hinatid niya ay hindi na muling lalabas ng buhay. Kinabukasan, kumilos sila na parang walang nangyari. Pero may kakaiba, nawawalang kitchen knife. Si Stephen tense, pawis, paulit-ulit na nagpapabili ng sigarilyo, paulit-ulit na nagpapauwi kay Rio hanggang sa dumating ang araw ng sweldo. At sa opisina, may nagtanong, "Kumusta si Elsa? Nasa kondo pa ba?" Sumagot si Rio nang hindi alam ang kahulugan ng sasabihin. Opo, nasa kondo pa. At ibinigay ng kaopisina ang itim na garbage bags para kay Elsa. Sa hindi malamang dahilan, yun pala ang mismong lalagyan ng kanyang katawan. Pagbalik ni Rio sa kondo, kakaiba ang aura ni Steven. Namumula ang mata, parang umiiyak. At bigla siyang nagtanong, "Rio, hanggang kailan mo gustong magtrabaho sa akin?" Napaiyak si Steven, yakap pa si Rio. Hanggang sa ang pinakamalaking revelasyon, patay na si Elsa. Nabagok, nabigla, bangungot. Pero ang sumunod na sinabi ni Stephen ang nagpabago ng lahat. Napugutan ko siya ng ulo. At parang wala lang, tinanong pa si Rio, "Gusto mo bang makita?" Tumanggi si Rio. Pero huli na ang lahat. Inutos ni Stephen na tulungan siyang balutin ng katawan at sa loob ng banyo,
Nakita ni Rio ang putol na mga braso, putol na paa-trunk ng katawan, at ang pugot na ulo ni Elsa. Hinawakan pa niya sa buhok. At nang itaas niya ito, mukha ni Elsa, gumuhit ang yakap ng takot sa buong katawan niya. Tinulungan ni Rio si Stephen, dala ng takot. Nilagay nila sa 3 garbage bags ang mga bahagi ng katawan. Sumakay sila sa kotse. Tumungo ng SLEX pagdating sa Santa Rosa, Laguna. Baba, itapon mo. At isa-isang itinapon ang mga garbage bags. Ulo, mga paa, mga kamay, ang katawan. Nakakalat ang dignidad ni Elsa sa kalsada. Pagkatapos, nagpunta sila sa Bataan. Doon itinapon ang mga damit ni Elsa, violet bag, sandals, damit at sa rest house. Hindi makatulog si Rio. Kinakabahan. Nag-aalala. Baka ako ang isunod. Pagbalik nila sa Manila, binigyan pa siya ni Stephen ng bakasyon at pera. Pero hindi na kinaya ni Rio. Umuwi siya. Ikinuwento sa asawa ang lahat at dinala nila ito sa kanilang kaibigang piskal. Diretso sila sa DOJ. Diretso sa NBI. Duda ang NBI sa kwento. Pero sinubukan nilang itrace ang ruta at doon, sa Santa Rosa, Laguna, inabutan nila ang eksena na unang nakita ng mga tricycle drivers, mga tao, kaguluhan, at ang pugot na ulo ng isang babae kumpirmado. Si Elsa iyon. Ang ibang parte ng katawan, nakita rin sa tabi ng kalsada. Inaresto ang Amerikano. May mga sugat, may pasa, may galos sa mukha, may dugo sa kanyang kondo, may dugo sa kanyang trunk. At ang amoy? Sobrang baho na halos magtakbuhan ng NBI lahat ng nakita nila sa trunk. Bakas ng dugo ni Elsa. Dinala sa korte. Nagkaila si Stephen. Sinisi si Rio. Pinalabas na may nagbanta sa kanila nagpakita ng anonymous letters. May alibi. May testigo. Pero isa ang hindi niya kayang banggain, ang ebidensya. Lahat ng sinabi ni Rio, tugma ruta, check. Mga gamit, check. Blood type, check. Time frame, check. At pagkatapos ng 2 taon ng paglilitis, Enero 1996, guilty. Reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. At dapat ding magbayad ng mahigit 5 punto, 2 milyong piso sa pamilya ni Elsa. Pero noong 2012, pagkatapos ng 19 na taon sa kulungan, napalaya si Stephen dahil sa good conduct time allowance. At pagkatapos ng 2 buwan, deported back to the US at habang buhay na banned sa Pilipinas. Si Elsa Castillo. Isang babaeng nagmahal sa maling tao. Isang babaeng binuwag ang katawan sa paraang hindi mo kayang isipin. At isang babaeng nagbago sa kasaysayan ng mga crime of passion sa Pilipinas. Pero sa huli, ang tanong, tama ba ang 19 na taon? Sapat ba iyon para sa brutal na pagpatay at pagputol-putol kay Elsa? At higit sa lahat, ano ang tunay na motibo ni Stephen? Selos? Pagtataksil? O isang taong nilamon ng galit at obsession? I-comment nyo sa baba ang opinyon nyo. Sa likod ng bawat krimen, may kwentong pilit tinatago. Ngunit tandaan, walang lihim na hindi nabubunyag. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga totoong kwento ng krimen at katarungan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod na kaso, manatiling mapanuri at mag-ingat dahil ang kasamaan minsan nasa tabi mo lang.